So, hi mga nay! Biyernes nung araw na to at wala akong pasok. Ito pa kasi yung mga araw na every other day pa yung pasok namin kasi wala pa kaming delivery ng chicken. Maaga nga akong nagising para mag-init ng panligo ni Kuya Wilt at ginising ko na rin siya para makapag-igib siya ng panligo niya. Timing nga rin na wala akong pasok ngayon kasi kung naaalala nyo sa last video ko, nung kinagabihan bumili nga ako ng pang tuna pie. At ngayon ko nga iluluto yun para pambaon nila. Yan nga at medyo antok na antok pa si Kuya Wilt kasi 5:30 pa lang ginigising ko na siya. Alam niya naman dito sa amin, mahirap yung tubig, kailangan pa naming mag-igib. Gusto ko kasi matuto siya na siya na yung nag-aasikaso sa sarili niya. Kasi kami noon, grade 4 pa lang, kanya-kanyang igib na kami at ligo dun sa baba. Sana sila din, di ba? Kasi dun nag-uumpisa yung pagiging responsableng bata. Anyway, uunahin ko nga lutuin itong roasted chicken na binili ko kagabi. Half nga lang yung binili ko kasi ang importante lang naman ay yung pambaon ni Kuya Vic. At yung matitira ay ipanguulam na nga namin ng mga bulinggit. Ang gagawin ko nga lang pala luto dito is adobo at lalagyan ko nga lang siya ng Mang Tomas. Meron pa po ba kayong ibang recipe na pwedeng gawin sa bahaw na roasted chicken? Kung meron po, share nyo naman sa akin para mailuto ko na pambaon ng mga bata. Pinrepare ko na nga rin pala itong mga ingredients na gagamitin ko para sa tuna pie. Pero itinabi ko na lang siya at unahin ko nga lutuin itong pangulam ni Kuya Vic. Sinisikap ko nga na kahit papano, hindi araw-araw prito yung pangulam niya. Kasi naalala ko noon ng mga bata pa kami, ang palagi lang namin ulam is hotdog, itlog, pritong isda, kanton, sardinas, tuyo. Kaya ngayon kahit papano, ginagawan ko ng paraan kung paano ko sila malulutuan ng medyo healthy na foods. Ang tanong, healthy nga ba? Hindi, ang tinutumbok ko talaga dito is yung hindi araw-araw prito. Kahit papano, isa o dalawang araw, merong magkakaibang ulam. Kasi sa pamumuhay namin ngayon, hindi pa naman talaga kaya na araw-araw, masarap yung ulam. Mostly talaga is frozen foods and isda yung kaya lang namin. Pero kahit ganun, kontento na kami doon. Kasi paminsan-minsan na, kaulam naman kami ng masarap. Katulad ngayon, afford namin yung tuna pie. So, magluluto ako, di ba? Anyway, luto ko ngayon is ginisa ko nga lang siya sa bawang sibuyas. As nilagay ko yung chicken, nilagyan ko lang din siya ng toyo, suka, konting tubig at pinakulo ko. Nilagyan ko nga rin pala siya ng paminta. Tapos kumulo na siya, nilagay ko na nga rin yung Mang Tomas at nilagyan ko nga rin siya ng konting asukal para medyo tumamis. Sinet aside at pinalamig ko muna yan. Tapos nag-proceed naman ako sa paggawa ng tuna pie. 4 na tuna yung pinamigay galing dun sa ayuda. Kaya naman kinuha ko muna yung 2 para ilagay ko nga dito sa tuna pie. Inalis ko muna yung oil niya at dahil wala nga akong salaan, binutasan ko lang na maliit muna yung lata at saka ko tinanggal yung kanyang oil. Kaya kung nakikita nyo, medyo makatas pa nga siya. Pero okay lang yan at nilagyan ko na nga rin siya ng sibuyas, paminta at saka mayonnaise. Naglagay nga rin ako ng konting asin para pampalasa. Tapos imimix mo nga lang siya ng maigi at kapag okay na yung mixture niya, i-set aside mo nga muna at doon naman tayo mag-proceed sa tinapay. Namili nga lang ako ng isang balot na sliced bread, yung maliit lang. Kasi yun lang yung afford ng pera ko eh. Naalala ko na yung pinabili ko ng mga ingredients ng tuna pie na to is yung binigay pa ni sir na pinagbentahan ng mga used oil. Iniipon kasi namin yung mga used oil na galing dun sa mga pinagprituhan ng chicken at merong kumukuha nun kila sir at binibili yun sa kanila. Anyway, back to tinapay tayo. Tinanggal ko nga lang yung mga gilid-gilid niya. Tapos pinlatin ko nga lang siya at dahil wala nga akong rolling pin, yung lata nga nung corned beef yung ginamit ko. Binati ko na rin yung 2 itlog para yun nga yung ipapangsil dito sa tinapay. Naglagay nga lang ako ng konting tuna mixture dito sa tinapay at nung mga time na to, nakalimutan ko nga meron pala akong cheese. At kung kailan na-sealed ko na yung 2 tinapay na yan, saka ko palang naisip na meron nga palang cheese. Kaya pala habang ginagawa ko, parang nasa isip ko may kulang pa sa ginagawa mo. Huwag niyo na nga pala akong i-bash kung wala akong plastic sa kamay or gloves. Kasi naman kami lang naman ang kakain nito. Hindi ko naman to ipapakain sa inyo. Kaya don't worry. So ayun nga, ito na nga ako sa pangalawa at hindi ko pa rin naiisip na kailangan ko pa nga palang maglagay ng cheese. 2 nga lang pala yung inuna kong tapusin kasi malilate na nga si Kuya Will dito. Inaantay niya nga to at ayaw niya na nga mamayang hapon pa yung parte niya ng ganito. So eto na, isisealed ko na kasi tapos na tong pangalawa para sa baon ni Kuya Will. And then, nung na-sealed ko na nga lahat, saka ako naisip na, oy, Day, wala pala tong cheese, Day. Ilagay mo, Day. Tanggalin mo, Day, yung siniled mo at ilagay mo yung cheese sa loob. Sige, Day, bukahin mo, Day, at isiksik mo, Day. Ayan, natapos na tayo sa cheese. So, ayan, lublog na natin siya dito sa itlog. Tapos, pagulungin mo sa breadcrumbs. Sige, Day, kamayin mo na, Day. Healthy yan, Day. So, magiging ganito nga yung kanyang itsura. At pagka ganito na siya, pwede mo na nga siyang ilublob sa mantika. At syempre, antayin mo maging golden brown. Huwag yung dark brown, Day. Sunog na yun. Yan,
At nung nailuto ko na nga, pinrepare ko na nga rin yung baon ni kuya. Eto't nakapaglagay na ako ng kanin at saka ng ulam. Tapos eto't nilalagay ko na nga rin yung tuna pa at hinati ko nga lang yun sa gitna. Paslan kayong paghati ko para medyo social naman siyang tingnan. Social pa, kakainin din naman. At nung na-prepare ko na nga rin lahat, pumasok na rin agad si Kuya Vin. Nung pag-alis niya, tinapos ko na nga rin i-prepare yung iba pang tuna pie na aking gagawin. And fast forward, eto't pinipare ko na nga rin yung pambaon ni Kuya Von. 12 to 3 yung pasok ni Kuya Von, pero hanggang 2 PM lang sila ngayon kasi meron nga silang PTA meeting. Kami. So, fast forward nga, eto't nasa meeting na rin ako. Hindi ko na nga pala in-evaluate ng maigi kasi paulit-ulit lang naman yung pinag-meetingan, di ba? Kaya after ng meeting, eto nga tag-unboxing naman kami ni Kuya Von kasi para sa kanya talaga to. Ito yung in-order ko para sa kanya na payong. Yun nga lang, naisip ko na kapag pinadala ko sa kanya to sa school, baka mawala lang. Saka lagi may payong yung service na naghahatid sundo sa kanya, kaya hindi niya na to kailangan. Dito na nga lang nila to gagamitin sa bahay. Kung naaalala nyo, is in-orderan ko nga rin si Kuya Vilt ng payong nung last video, di ba? Kaya hindi pwedeng hindi ko siya orderan kasi naman pag meron yung isa dapat meron din lahat. Buti na nga lang at tulog si Bunso nung mga time na to at hindi niya to nakita kasi kung nakita niya to magtatanong siya kung nasaan yung kanya at wala na akong may sasagot kasi naman wala na akong pang order ng payong niya. Anyway, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Hanggang susunod na video po. Thank you for watching.